Ang hirap mag-move on, no? Like, nakakainis. Parang alam mo yung after ng breakup, para gusto mo lang humiga, gusto mo lang talagang walang gawin, walang kausapin. And ayaw natin nung ganon, guys. Kaya ayaw ko na talaga mag-jowa kasi ayaw ko talaga ng feeling na nag-move on. Pero, bakit din naman hindi ma-in love? Kasi ginawa nga tayo, di ba? Ginawa tayong mga tao ni Lord para ibigin ng bawat isa. Pero anong gagawin mo sa mga bagay or sa oras na nag-move on ka? Siyempre, hindi naman lahat ng, di ba? Hindi naman lahat ng relationship or nakikilala natin is talaga namang magiging mapapangasawa or tatagal sa mga buhay natin. Anong gagawin mo sa mga oras na yon? Ang kabala mo nga akong topic ng moving on pero feeling ko naman credible naman ako. Ang dami ko na rin kinamove on ng mga tao. Pero i-discuss natin to kasi ang daming, 'di ba? Daming nagmo-move on diyan hindi nila alam mga gagawin. Hindi nila alam yung mga gagawin nila sa buhay nila. So anong gagawin mo sa mga araw na nagmo-move on ka? Hi, welcome to my podcast which is The Flea Page. Kung bago ka ngayon sa channel na to, please pa-request naman ng like and subscribe para naman, 'di ba? Para kang nalalaman ko na may nakikinig pala sa akin, 'di ba? And may mga tutulungan pala ako. And yeah, pwede ka na mag-comment, 'di ba? Kung anong gusto mong next na topic natin. So yun nga, ang topic natin ngayon is pag-move on, guys. I know the feeling, mahirap talaga siya. Ang hirap ng parang wala ka ng gana sa lahat ng bagay. Ang hirap talaga mag-move on, guys. Kaya for a time, parang hindi ko muna gustong nagjojowa since parang ayoko na ng feeling na nag-move on talaga. Parang ang dilim ng paligid. Parang wala kang enthusiasm sa lahat ng mga bagay. 'Di ba? Pero naman guys, pag naka-move on ka naman, talaga naman sobra namang feeling mo unstoppable ka, feeling mo talaga namang kaya mong i-conquer lahat ng mga bagay. So, talaga namang process yan ang pag-move on. And hindi talaga siya biro, guys. Pero, yun na nga, ang podcast natin is, gagawin ko to series, guys, ng mga, hindi ko kasi siya kaya sa isang video lang kasi feeling ko kulang yung masasabi ko and gagawin ko siya step by step, bago ka sumakses talaga sa pag-move on. So, 'di ba? And ayun na nga, ang topic natin for today is yung first step ng pag-move on. Syempre, after ng breakup, ang kailangan mong gawin dyan is iiyak mo muna talaga lahat. Busin mo yung luha mo. Busin mo lahat ng sakit, ng pait, lahat. Kasi crying is healing for the soul. Remember that, guys, ha? Hindi ibig sabihin na umiiyak ka is mahinang klase ka ng tao. Wait lang, hinaan ko lang electric pan. Hindi ibig sabihin na nag-move on ka or hindi ibig sabihin na umiiyak ka is mahinang klase ka ng tao. Kailangan mo talagang iyak yan kasi mas feeling ko pag nag-move on ako tapos iniyak ko ng mga 3 araw mas mabilis ako nakaka-move on parang after a week. Parang naalala ko pa rin siya pero iba, parang mas mabilis, parang kaysa yung i-delay mo siya kasi 'di ba? Usually pag after ng breakup, saan tayo pumupunta lagi usually? Bar, nom, ganyan. And ang nangyayari kasi pag umiinom tayo, guys, or parang inaano natin. Marami kasing way para i-delay mo yung pain. Pwedeng maghanap ka agad ng bago, which is hindi ko siya suggest. Pero maganda talaga yung iniiyak mo muna bago ka gumawa ng ibang bagay. Bago ka uminom, iiyak mo muna. Yung inom, guys, natutunan ko to ha. Pag umiinom na lang ako ngayon, pag meron akong kailangan i-celebrate, or may birthday, hindi na ako umiinom ngayon, for example, nalulungkot ako or what. Parang inano ko na sa sistema ko, linagay ko na hindi ako iinom pag meron akong problem. Kasi pag ang hirap ng buhay, ang hirap ng mundo, talaga namang i-challenge ka ng mundo. So, kung bawat challenge sa'yo, iinom ka, kamusta na lang atay mo, sis? Diba? So, ganun guys, yun yung masasuggest ko sa inyo. Uminom na lang kayo pag may mga celebration. Pero yun nga, going back sa topic natin, is wag mo nang i-delay yung nararamdaman mo. Kasi pag dinelay mo yan, yung pain na nararamdaman mo, and pag hindi mo rin release yan through crying or through me time or 'di ba? Mas tatagal yan, promise. Yung akala mo naka-move on ka na agad pero biglang babalik kasi dinelay mo lang yun dinelay mo lang yung pain. Hindi talaga siya na-process ng maigi. And 'di ba? Umiiyak tayo pag meron tayong mga part kasi yan ng ng grieving process, ang pain. 'Di ba? Pag meron sa ating mga nawala, for example, may namatay, kailangan talaga nating iiyak. Part siya talaga ng healing, guys. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka is natalo ka or mas mahina ka dun sa kinaka-move onan mo.
which is yung ex mo nga na hindi ko alam. Ewan ko kung sino nagsabi niyan pero hindi yan totoo. Mapalalaki ka or mapababae ka, kailangan talaga na umiiyak. Ano ba yan? May butterfly, meron tayong guidance from the Holy Spirit. So, ayun na nga. So, kailangan talaga natin siya pagdaanan para mas mabilis. Pansin ko mas mabilis kasi yung healing pag ano. Pero hindi ko sinasabing kung 3 days kong nagagawa is 3 days din sa inyo. Kasi naman yung mga kinaka-move on ko naman parang mga months lang or 1 taon, 2 taon lang yung relationship. So, parang pag the longer yung relationship, syempre mas marami kasi kayong oras na magkasama. And kada bagay, kada place na napupuntahan mo is may memories ka sa kanya. So, wala siyang oras, wala siyang day na masasuggest ko na, okay, 7 days ka lang umiyak and after that, tama na. Wala siyang ganun, guys. Mararamdaman mo naman yun. Mararamdaman mo naman sa sarili mo yun. Parang, okay, tama na. Ayoko na. Pagod na akong umiyak. Pagod na ako magpakalugmok. Mag-move on na ako. So, ayan. So, kailangan talaga natin umiyak, guys. Umiyak. Although, kung hindi ka naman talaga naiiyak, is yung damdamin mo yung talagang yung pain. Kung may chance ka talaga, 'di ba, magkulong sa isang kwarto and talaga namang patayin mo yung ilaw mo and talaga namang magmukmok ka. Part siya ng healing. Alam niyo yung sugat, guys, 'di ba? Pag yung sugat, anong kailangang gamot ng sugat bukod sa mga betadine, Band-Aid or what? Time. 'Di ba? Kailangan niyan ng time para mag-heal yung sarili niya. Since meron tayong mga white blood cells na tumutulong para mag-close ng sugat. O, naging ano na tayo dito? Naging medical camera. So, kung ikaw, para kang sugat, tapos tutuklapin mo ng tutuklapin, 'di ba? Which is, kung i-relate natin siya sa is i-delay mo ng i-delay. Makikipag-jowa ka agad sa iba. Nakikipag-talking stage ka agad sa iba, 'di ba? Iinom mo agad kasi feeling mo, pag may mga kasama mga kaibigan mo, okay, nag-move on ako, guys, magpakasaya tayo, ganito, ganyan. And then after doon, di ba, umuwi ka na sa bahay nyo and kinabukasan nagising ka ng lasing ka na may hangover ka, biglang mas doble yung sakit. Right? Mag-inom ka na lang pag naka-move on ka na. Or kahit na nangangalahati ka na sa pag-move on, yung talaga namang, yung kailangan na siyang i-celebrate kasi hindi ba nalagpasan mo eh. So, ayun yung masasuggest ko talaga. Pag nag-move on ka, is crying. Pero guys, pag talaga namang hindi na kaya, mag-seek na ng friends and family as support or, di ba, mga professionals, talaga naman pag hindi na kaya. Huwag masyadong, na parang kaya mo yan. Humingi ka ng help na, di ba, makakausap and umiyak ka sa kanila. Or ang ginagawa ko, since hindi naman ako ma-open na tao sa mga tao sa paligid ko, is kay God, meron akong talagang, kay God, Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo na ako, mag-step in ka na kasi hindi ko na to kaya. After yung crying moments with the Lord, ayun, kasi 'di ba nga, God is closer to the broken-hearted people. So, ayun, i-request mo na yakapin ka, ganyan. And ayun, guys, kaya mo yan. Nakaka-move on ka din. Hindi natin alam kung kailan. Pwedeng 3 months, pwedeng 5 months, pwedeng 1 year. Pero darating yun, guys. Darating yung araw na yun na makaka-move on ka, syempre. Wala talaga siyang oras na dapat 3 months naka-move on ka na. Pwede na mas maiksi. Meron ako move on dati na parang 2 weeks lang eh. Tapos hindi ko na agad siya naaalala. Yung mga ganun. So, ganun siya, guys. Depende yan sa tao. Pero, guys, nakaka-move on ka din. Tandaan mo yan. Kaling na ako dyan. Hindi ko lang alam kung paano ka iiyak nang wala kang sariling kwarto. Paano mo kaya gagawin yon? CR nyo? Ganon. Or sa bubong nyo? Ganon. Hindi ko rin alam. So, nagbago nga ako ng setup, no? Ano lang to, icebreaker. Kasi, nahihirapan ako doon sa isang lens ko. Nahihirapan akong i-focus pag masyadong malayo yung camera. Kasi parang mga 2 meters yung layo ng camera ko sa akin. And kailangan ko nitong prime lens para nakafocus talaga yung mukha ko. And maganda na rin yung ganito, talking head, para talaga nararamdaman nyo na malapit tayo sa isa't isa. So, ayun na nga, guys. Ayun na, dito na natatapos yung video natin ngayon. Sa series na Moving On with John of the Flip Page Podcast. Maraming salamat and abangan niyo yung mga next. Hindi ko alam kung magiging ilang episode to. Siguro pa hanggang sa masatisfy ako na advisean ka kung kailan ka makaka-move on or kung paano ka mag-move on. Pero ayun nga, sundin mo lang yung mga, 'di ba? Mga payo na mga kapwa ko podcaster na pinapakinggan mo. And
makaka-move on ka din. Alam mo guys, after mo maka-move on, marirealize mo na wala naman palang ano yung tao na yun eh. Ang nagpapaspesyal lang sa kanya is yung love mo sa kanya. Pero darating din yan, darating ka rin yan sa time na yan. Diyos ko, nakakailang ano na ako dyan. Parang na-realize ko, hindi naman pala siya ganun ka good looking. Tapos kinalugmukan ko siya. Tapos wala naman pala siyang masyado, special. Hindi ko alam, bigla kang marirealize yung mga ganyan eh. Mga soon enough. Dali, wala naman palang special sa kanya. Paano ako dumating sa ganung point na nag-move on ako? Pag nalaman mo na yung worth mo, talaga naman maaano mo yan. Pero ngayon, yan, mag-move on ka na muna. Ha? Huwag mo na siyang i-chat muna. Darating na tayo sa mga topic na yan. Sa mga silent treatment, hanggang sa maka-move on ka, i-guide kita dito sa ano na to. Hanggang sa maging, ka na ulit, unstoppable ka na ulit. Yun nga, grabe ng outro to Maraming salamat guys sa panonood ng aking video podcast or pakikinig ng aking video podcast. And yun nga ulit, sa mga bagong listener ko, please like and subscribe. Para naman, di ba? Namang nare-realize ko talaga na may nakikinig sa akin. Maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye!